Maraming pwedeng humanga sa atin. Paghanga na minsan ay pwede ring maghatid ng kababalaghan, lalo na kung ang humahanga sa atin ay hindi parte ng mundo kung nasaan tayo. Dear Papa Dudut, magandang gabi sa inyong lahat na nakikinig ngayon. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Gino. 38 years old, may-ari ng maliit na junk shop dito sa Bicol. Matagal na akong nakikinig at subscriber sa inyong YouTube channel, maging sa pangalawa mong channel na Kaistorya. At nagdesisyon akong sumulat dahil gusto kong makarinig ng komento tungkol sa kwentong aking ibabahagi sa inyo ngayon. Ang kwento na alam kong marami ang pwedeng hindi maniwala at marami rin ang pwedeng mainis sa akin. Papa Dudut, nakilala ko ang asawa kong si Andrea dahil may-ari sila ng tita niya ng karinderya na madalas kong kainan noon. Laking Davao si Andrea at nasa Bicol lamang siya noon para tumulong sa karinderya ng tita niya. Noon pa man ay nakakabiruan ko na ang tita niya. At nang dumating nga doon si Andrea, si Tita Meli pa mismo ang nagpakilala sa akin dito. Ang sabi pa ni Tita Meli ay single daw si Andrea at bagay kaming dalawa. Kumbaga ay nirereto na kami ni Tita Meli sa isa't isa. Bakit kasi hindi mo ligawan tong pamangkin ko, Gino? Maganda naman to, masipag sa gawaing bahay at masarap pang magluto. Pagbibida ni Tita Meli sa pamangkin niya. Tanghali noon at doon ako kumakain sa karinderya nila. Tita, ano ba yan? Nakakahiya kay Gino. Napapailing na sa wine naman ni Andrea. Totoo namang masarap kang magluto kaya bumabalik palagi ang mga customers natin dito sa karinderya. Natatawang sabi naman ni Tita Meli. Tamang sinabi ni Tita Meli, Andrea. Mula nang dumating ka dito, napansin ko ang lalong pagdami ng customers nitong karinderya. Kaya sigurado ako na isa ka sa mga dahilan kung paano nangyari yun. Ang wika ko naman. Kaya nga ligawan mo na tong pamangkin ko dahil sigurado ako na bagay kayong dalawa. Ang sabi naman ni Tita Meli. Papa Dudut, niligawan ko rin noon si Andrea hindi dahil sa pangungulit ni Tita Meli. Kung hindi dahil gusto ko talaga siya. Walang lalaki ang hindi magkakagusto sa magagandang katangian ni Andrea na nabanggit ni Tita Meli. At kahit alam ko na boto na sa akin ang tita niya, ginawa ko pa rin ang lahat para patunayan na tapat ako sa nararamdaman ko para sa kanya. Halos araw-araw akong dumadalaw sa bahay nila, madalas na may dala akong pagkain at minsan ay pinagluluto ko rin sila. Sa totoo lang ay kinakabahan pa nga ako noon kasi may ibang lalaki na taga sa amin ang nanliligaw din kay Andrea. Mabuti na lang talaga at malakas ako kay Tita Meli dahil tinulungan niya ako na mapalapit pa sa pamangkin niya. Papa Dudut, kalahating taon din ako nanligaw noon kay Andrea bago niya ako sinagot. Masasabi ko na sulit lahat ng effort na ginawa ko noon dahil naging maayos ang simula ng aming relasyon. Hanggang sa makasal kaming dalawa. Nasa tamang edad na rin kasi kami at boto rin sa akin ang mga magulang niya. Wala na nga naging hadlang pa sa masayang pagsasama naming dalawa dahil sapat naman ang kinikita ko sa junk shop ko ay hindi na kinakailangan pang magtrabaho ng asawa ko. 2 taon pa ang lumipas, sa wakas ay pinagbuntis na niya ang magiging anak namin. Pareho kaming excited noon dahil matagal din naming talagang hinintay na magkaanak kami. Excited kami kasi sa wakas ay matatawag na kaming isang kumpletong pamilya. Kaya lang, Papa Dudut, 1 buwan bago manganak si Andrea ay nakunan ang ipinagbubuntis niya. Sobrang bigat noon sa amin dahil akala namin magiging ganap na kaming isang pamilya pero hindi pa rin pala. Ang sabi ng doktor ay mahina ang kapit ng baby sa sinapupunan ng asawa ko. Kaya siya nakunan. Pareho naming hindi alam ni Andrea kung saan ulit mag-uumpisa pero alam ko na sa aming dalawa siya ang mas apektado dahil siya ang nagbuntis. Kaya naman ginawa ko ang lahat para maiparamdam sa kanya na palagi lang akong nasa tabi niya. Matatag na babae ang asawa ko, matapang. Nakita ko na sa kabila ng kanyang pagluluksa. Tinulungan niya rin ang sarili niya. Kaya naman kahit paano ay sabay kaming unti-unti na nakausad.
Alam kasi namin na lahat ng bagay at pangyayari sa mundong ito ay may dahilan. Minsan nga lang mahirap intindihin, lalo na kung masyadong mapanakit. Umasa rin kami noon na masusundan ang pagbubuntis ni Andrea, pero hindi na kami nakabuo pa ng sumunod na mga taon. Ayos lang kasi alam namin na darating yon sa tamang panahon. Papadudot 1 taon ang lumipas, namatay ang tatay ko at kinailangan naming umuwi sa probinsya namin sa Samar kung saan siya nakatira. Wala kasi akong mga kapatid at wala ring nanay. Kaya ako lang ang mag-aasikaso ng burol at libing niya. 2 araw lang ang naging burol at nailibing na rin ang tatay ko kasi wala na rin naman kaming ibang inaasahan na makikiramay noon. Ang laki pala ng lupa ninyo sa Samar, Gino. Pansin ni Andrea habang nagkakape kami sa labas ng maliit naming bahay. May maliit na lamesa kasi doon, 3 upuan at naglabas kami ng tinapay at tasa ng kape. Noong bata pa ako ay doon madalas na nagmemeryenda ang mga magulang ko habang naglalaro ako sa may bakuran. Oo, kaya nga hindi ito maiwan ni tatay kahit na ilang bagyo pang dumaan dito at sumira ng mga nagiging pananim niya. Tugon ko. Gusto mo ba na dumito muna tayo? Tanong niya sa akin. Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong ko. Dito muna tayo tumira kahit ngayong buong taon. Tugon naman niya. Sigurado ka okay lang sa'yo? Tanong ko ulit. Oo naman, sayang din kasi ang lupain ninyo dito eh. Saka ando naman ang pamangkin mo na nagbabantay sa junk shop mo kaya sa tingin ko ay okay lang na dumito muna tayo. Tugon naman ang asawa ko. Papadudot nagdesisyon kami na mamalagi muna sa Samar sa bahay na naiwan ng namayapa kong tatay. Kaya naisipan din ni Andrea na asikasuhin yon pati na ang medyo malaki naming lupain dahil pareho pa lang magsasaka ang mga magulang niya. Lumaki siya sa bukid at maraming alam tungkol sa pagtatanim at sinimulan na nga naming pagtulungan na maayos ang lupa na matataniman ng iba't ibang gulay. Nakakatuwa kasi nakuha namin ang suporta ng ibang kamag-anak ko sa Samar at tinulungan din kami sa pagtatanim at pag-aayos ng lupa. Sa unang mga buwan namin sa Samar ay nagkaroon na kami ng iba't ibang bunga ng gulay na nagagawa na rin naming ibenta sa palengke. Napakasimple ng aming buhay pero napakasaya naming mag-asawa. Yung pagtatanim at pag-aani ng mga gulay ang naging libangan at kabuhayan namin. Isang gabi, nagising ako nang maramdaman kong wala na sa tabi ko si Andrea. Napatingin pa ako sa suot kong relo at nakita ko na 2:00 na ng madaling araw. Bumangon ako at lumabas ng kwarto at naisip ko na baka nasa banyo si Andrea pero bago pa ako makarating doon ay napansin ko na medyo mausok sa may sala. Usok na hindi ko alam kung ano ang amoy dahil parang hindi naman siya siga. Napatingin ako sa pinto at nakita ko na bukas yun at nakatayo doon ang asawa ko. Andrea? Pagtawag ko sa kanya pero hindi siya lumilingon sa akin kaya nilapitan ko na siya. Mulat ang mga mata niya pero nakatulala siya. Muli ko siyang tinawag sa pangalan niya pero hindi pa rin siya lumingon sa akin. At nang hawakan ko ang magkabilang balikat niya at bahagya siyang niyugyog ay doon na tila nagising ang diwa niya at napatingin sa akin. Bakit tayo nandito? Pagtataka ni Andrea. Hindi ko alam sa'yo. Nakita na lang kita na nakatayo dito sa may pintuan. Tugon ko. Ha? Saad ng asawa ko. Napailing siyang naghika bago muling naglakad papasok ng kwarto. Ako naman ang naiwan sa may pinto. At wala sa loob na napatingin sa labas kung saan ay nakatulala si Andrea kanina. Nakita ko ang malaking puno ng nara malapit lamang sa bahay namin. Pati na ang usok na nakapalibot dito. Hindi ko alam kung bakit pero may kakaibang kilabot akong naramdaman habang nakatitig sa punong yon. Para bang mula doon ay may nakatitig sa akin. Parang may naririnig ako na boses na hindi ko maintindihan ang mga sinasabi. Kaya naman nag-decide ako na isarado na lamang ang pintuan.
Nang umagang iyon ay mas maaga pang nagising sa akin si Andrea. Nakita ko na lamang siya sa kusina na naghahanda na ng pagkain para sa almusal. Tinanghali ka yata ng gising. Nakangiting bungad sa akin ni Andrea. Oo nga eh, hindi ko napansin na mataas na pala ang araw sa labas. Tugon ko naman bago na upo. Inabutan niya na ako ng mainit na kape at sabay kaming kumain ng almusal. Bakit pala nagising ka kaninang madaling araw? Tanong ko. Ako nagising ng madaling araw? Tanong din ni Andrea. Oo, hindi mo ba natatandaan na lumabas ka ng kwarto tapos ay nakita na lang kita na nandyan sa may pintuan at nakatingin sa labas? Wika ko. Wala akong matandaan na kahit na ano tungkol sa sinasabi mo, Gino. Tugon naman ng asawa ko. Nakapagtataka na hindi niya yon matandaan kasi nagawa ko siyang gisingin mula sa pagkakatulala niya sa may labas ng bahay namin. Pero hindi ko na lamang pinilit ipaalala sa kanya kasi baka nag-sleepwalk lamang din siya ng madaling araw na yon. Para po sa lahat ng mga nakatutok ng Papa Dudut YouTube channel, huwag din kalimutan na suportahan ang secondary channel natin na Kaistorya, na kung saan ay pwede po kayong makapakinig ng mga drama at horror. Suportahan niyo po ito para magtagal ang channel na Kaistorya. Ganon din po ang mga vlogs ni Papa Dudut. Sa pagkapatuloy ng ating kwento, Aling Zenaida, ito na po yung mga sitaw at kangkong na bagong ani lang namin kaninang umaga. Pag-abot ko sa kapitbahay namin na suki naming bumibili ng bultuhan ng gulay mula sa aming pananim. Naku, salamat mukhang sariwa talaga mga ito, nakangiting sabi niya. Sariwa po talaga yan kasi mga bagong pitas. Nakangiti ring tugon ko. Kumusta naman pala kayo sa bahay ninyo? Tanong niya. Ayos naman po kasi presko talaga ang hangin dito sa Samar. Nakakatuwa kasi talaga na nag-i-enjoy kami ng asawa ko dito. Mabuti naman kung ganon, pero wala ba naman kayong kahit na anong kakaibang napapansin sa bahay ninyo? Pag-uusisa pa ng matanda. Ano pong ibig ninyong sabihin? Nagtatakang tanong ko. Wala naman, natanong ko lang kung wala ba kayong kakaibang napapansin mula nang tumira kayo dyan. Wika pa niya. May dapat po ba kaming mapansin o malaman? Pag-uusisa ko naman. Nakita ko ang pag-alangan sa mukha ni Aling Zenaida, pero sa huli sinabi niya rin sa akin ang nais niyang sabihin. Papa Dudut, noon pa man daw ay alam na nilang binabahaya ng engkanto ang malaking puno na malapit sa bahay namin. Naalala niya pa raw na ilang kapitbahay namin ang nagkakasakit ng dahil sa puno. Palagi raw silang may nakikitang pumapasok o lumalabas doon na parang figura ng tao. At nakakarinig sila ng mga sitsit o boses na tila nang gagaling sa mismong puno. Hindi nga rin nila may paliwanag kung bakit madalas na may nakapalibot na usok sa puno lalo na kapag gabi. Kahit wala naman siga o apoy na pwedeng panggalingan ng usok. Hindi ako masyadong naniniwala sa kababalaghan kaya pinagsawalang bahala ko ang sinasabing yun ni Aling Zenaida. Pero nang sumunod na mga araw ay napansin ko ang kakaibang kinikilos ng asawa ko. Napapadalas ang pagbangon niya sa madaling araw. At makikita ko na lamang siya sa may pinto na nakatulala sa may labas. Sa may malaking puno ng nara na malapit sa bahay namin. Pero kinabukasan ay wala naman siyang maalala na kahit na ano tungkol doon. Minsan nga ay nagwo-worry na ako sa kanya kasi hindi naman siya nag-i-sleepwalk talaga. Never siyang nag-i-sleepwalk at nagsimula lang yon nang tumira kami sa Samar. At nakapagtataka pa ay paulit-ulit lamang ang ginagawa niya na pagtigil sa may pinto at pagkatulala sa may puno. Para bang may nakikita siya doon na hindi ko nakikita. Minsan ay ngumingiti pa siya at bumibigkas ng mga salitang hindi ko naman naiintindihan. At isang gabi ay nagising ako dahil sa pag-ungol na ginagawa ni Andrea na nasa tabi ko. Nang malingunan ko siya ay nakita kong pawisan ng noo niya at mariing nakapikit ang mga mata at paulit-ulit na umiiling. Wag, ayoko. Ayoko. Mga salitang lumalabas sa bibig ni Andrea. Andrea, gising. Ilang pagyugyog ang ginawa ko sa mga balikat niya bago siya tuluyang nagising.
Nanlalaki ang mga mata niyang biglang napayakap sa akin. Anong nangyari? Anong napaniginipan mo? Nag-aalalang tanong ko. May lalaki na kaputi, mahaba ang tenga niya. Matangkad siya at mahaba ang puting buhok niya. Nakatayo siya sa may pinto ng bahay natin at pilit niya akong hinihila. Pinipilit niya akong sumama sa kanya pero ayoko. Hanggang sa nagbago ang itsura niya. Nagkaroon siya ng mga pangil. Naging itim na lamang ang mga mata niya at tumahaba ang kuko ng mga daliri niya sa kamay. Nakakatakot ang itsura niya. Gino, nakakatakot siya. Pag-iyak ng asawa ko. Doon na kami nagdesisyon na pumunta sa isang albularyo at nalaman namin na may isang engkanto raw na nagkakagusto sa asawa ko. Nakatira daw ang engkanto sa malaking puno ng nara. Gusto ko kaagad sanang ipaputol ang puno na yon, pero pinayuhan kami ng albularyo na hindi po pwede dahil magkakaroon daw ng dahilan ng mga engkanto para guluhin palalo ang buhay namin. Na pwede ring maging dahilan para masaktan nila kami o ang asawa ko. Papadudot nagbigay ng ilang kandilang may kasamang dasal ang albularyo at sinabi niya na palagi yung sisindihan mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Sinunod namin ang payo ng albularyo na makauwi kami ng bahay. Dahil sa usok ng kandilang nasa loob ng bahay namin ay naging payapa ang mga sumunod na araw at gabi ng aming pagtulog. Nakapagtataka nga na kahit buong araw na may sindi ang kandila ay parang hindi yon nababawasan. Andrea? Pagtawag ko sa pangalan ng asawa ko nang makapasok ako sa loob ng bahay. Alas 2 ng hapon at galing ako noon sa palengke. Napansin ko kaagad na walang apoy ang kandilang nasa maliit naming altar. Muli kong tinawag ang asawa ko pero hindi siya sumasagot. Wala siya sa kusina, banyo hanggang sa puntahan ko na siya sa kwarto. Andrea? Bulalas ko nang makita ko siya na nasa baba ng aming higaan at halos walang saplot ang katawan. Nilapitan ko siya at ilang tapik sa pisngi ang ginawa ko bago siya tuluyang nagmulat. Gino? Gino, nandito siya. Nandito yung engkanto. Pag-iyak pa ng asawa ko. Wala siya dito, Andrea. Hindi kanya malalapitan. Ang wika ko naman kahit may kakaibang kaba sa dibdib ko dahil sa maitim na usok na nasa loob ng aming kwarto. Gino? Napagsamantalahan niya ako. Napagsamantalahan ako ng engkanto. Muling pag-iyak ng asawa ko. Papadudot nakita ko na may mga pasa ang braso ni Andrea pati na ang kanyang hita at mga binti. Kaya naman mahigpit ko na lamang din siya noong nayakap. Doon na kami nagdesisyon na umalis na sa bahay na yon pero dumaan muna kami ng simbahan, umatid ng misa bago nagpawasba sa pare. Bumalik kami sa Bicol at doon muling namuhay ng tahimik. Wala nang kahit na anong bangungot o itim na usok ang muling gumambala sa amin. Isang buwan ang nakalipas ay nalaman namin na nagdadalang tao si Andrea. Agad na nawala ang masamang pangyayari sa aming isipan at napalitan ng saya at excitement para sa magiging bagong yugto ng aming pamilya. Pero nang maisilang ni Andrea ang anak namin ay hindi ko maiwasan ang magtaka at magduda dahil sa mga batang pinanganak niya. Kambal papadudot ang pinanganak ng asawa ko. Ang sanggol na babae ay kahawig namin ni Andrea pero ang kakambal niya na sanggol na lalaki ay may kakaibang itsura. Maputing maputi ang balat, buhok pati na ang mga pilik mata niya. Ang anak namin na sanggol na lalaki ay isang halimbawa ng tinatawag nilang anak araw. At sa kanilang dalawa ng kambal, madalas na tumatawa ang sanggol na lalaki na para bang may nakikipaglaro dito na hindi namin nakikita. Papadudot ayokong isipin na hindi ko anak ang batang lalaki pero habang tumatagal, yun ang nararamdaman ko. 3 gulang na sila ngayon, malapit sa akin ang anak kong babae pero ang lalaki ay hindi. Madalas lamang siyang nakatulala sa labas ng bahay. Madalas din na tumatawa ng mag-isa o kaya ay parang may kausap siya na siya lamang ang nakakakita. Hindi niya ako masyadong tinitignan, hiningitian o nilalapitan. Habang tumatagal tuloy ay nagsisimulang bumigat ang nararamdaman ko sa kanya na hindi ko maiwasan. Lumalayo ang loob ko sa kanya dahil pakaramdam ko ay hindi ko naman siya tunay na anak. Papadudot kaya po ako napasulat sa inyo ay para itanong kung ano ba ang sa tingin ninyo ang dapat kong gawin. Yung asawa ko ay naniniwala siya na anak ko pareho ang kambal
Pero iba talaga ang pakiramdam ko lalo na kapag naaalala ko ang sinabi ni Andrea sa akin na minsan siyang napagsamantalahan ng engkanto noong nakatira pa kami sa Samar. Dito ko na rin po tatapusin ang sulat ko. Lubos na gumagalang, Gino. Maraming salamat Gino sa pagsulat mo dito sa aking YouTube channel at salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Sa totoo lang ay hindi ako eksperto pagdating sa mga kababalaghan pero sa sarili kong opinyon, naniniwala ako na anak mo pareho ang kambal na isinilang ng asawa mong si Andrea. Pwede kasing ang anak mong lalaki ay may kondisyon na tinatawag na albinism na dahilan para maiba ang itsura ng kanyang kakambal. Sa inyo na mga magulang niya o sa ibang tao, kaya sana ay magawa mong alisin sa iyong sarili ang pag-aalinlangan na tanggapin ang anak mong lalaki at sana ay maibigay mo ang pantay na pagmamahal para sa dalawang anak mo. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.